Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes, leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mga katauhan sa Luzon, Visayas o Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan.
Ingon man usaba sa mga buhing bayani nga nakaron sa mga nagadaiyang nasod sa tibuok kalibutan. Nga namo nakamonitor karon sa tong Facebook live via Facebook ang mga ka-angel sa tong page ang Angel Broadcasting Online streaming services. Magpanibaya usaba ngadto sa mga 80 ka barangay nga sakop sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man usaba ang 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Sa katawhan sa tibuok kalibutan, mayong buntag diha sa inyo. Mayong hapon o mayong udto kung sa inyo ay udto. Mayong hapon kung sa inyo ay hapon ug mayong gabi kung sa inyo ay gabi. Nasayod kita mga ka-angel nga sa matag adlaw ug matag oras lalahi ang atong mga oras karon mga ka-angel. Naay buntag, naay udto, naay hapon ug dunay gabi. Kaya nakabalo ta mga ka-angel nga kinatong ang live streaming karon tibuok kalibutan Tibuok kalibutan nga mga dunggan og makita mga ka-angel sa mo ingon ko. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon ug mayong gabi sa tanan mga ka-angel. Kay unfair mo kayo mga ka-angel kung moingon kitag mayong buntag unya uban udto di ay. So larasan to mga ka-angel, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon ug mayong gabi sa tanan. Labi na sa katong sa gawas sa nasod mga ka-angel nga nakamonitor karong sa tuwa nga Facebook live. Ala, pagbili lang mo sa inyong mensahe diya mga ka-angel sa tuwa nga Facebook kaya to ko nang basahon unya pagkahuman sa tong bulyada sa mga report. Ilabi na usab pagpanibaya usab ngadto sa duha ka mga distrito nga sakop sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang 1st district ug ang 2nd district na sakop sa tong dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-angel. Ug ilabi na usab sa mga duha ka mga component city nga sakop sa tuwa nga probinsya sa Misamis Oriental. Ilabi na usab mga ka-angel ang kining El Salvador City ug ang Hingoog City mga ka-angel. Pagmanaya usab mga ka-angel sa tuwang halangdon honorable Kagawad Magsayo. Ato nga major sponsor mga ka-angel diri sa Porok 5 Tablon. Silingan ra kita mga ka-angel sa tuwang istasyonan mga ka-angel. Anyway, atong istasyon ng mga ka-angel naa kini sa Dorpor Pedro Tarok Factory Building Tablon Cagayan de Oro City. Ang paniya usab sa caretaker na mao si Marvic dili Marivic Marvic Taliedo. Okay mama, ayong hapon kanimo mama. Kabalo ko nakamonitor karon na si mama sa iyang Facebook karon mga ka-angel. Makita to mga ka-angel wala sa Facebook kundi nasa sa page mga ka-angel. Nag-live ta sa ato ang official nga page mga ka-angel. Kasi na matingalo mga ka-angel nga wala sa ato ang Facebook ang kining Angel Tablon mga ka-angel. Angel Broadcasting Tablon Cagayan de Oro City mga ka-angel. Wala ta nag-live sa tong Facebook. Kundi dito ta sa page mga ka-angel. Kalahi ang page, lahi pod ang Facebook mga ka-angel. Although ang page mga ka-angel nakakuni ka na dito sa tagsa-tagsa ka mga Facebook sa mga ka-angel. Pero kung mag-live me dito mi sa mga official nga page sa mga ka-angel. Sige mga ka-angel, mauna ka na ito nga bulyada sa itong mga report. Ato ng mga basahon karon ng mga headline news karon nga hapon na mga ka-angel. Ato sa nga aninago na mga ka-angel ang mga headline sa tuang mga balita karong mga panahon na. Gika ingon na mga ka-angel sa local news. Duha ka high drug personality arestado sa PDEA Region 10. Mao na mga report ng mga ka-angel. Ilabi na usab kang totong sambas duha ni ka mga balyada sa mga report. Gika ingon na mga ka-angel. Mayor daw sa City Jail sikop sa drug bypass operation. Ikaduhang bolyada sa yung report mga ka-angel, lalaki nag-check-in sa usa ka babae sa lodging house. Swerte, lalaki patay, human gyatake sa kasing-kasing, patay. Mo ni mga ka-angel sa sobrang lami-lami mga ka-angel, si tatay giatake pa. Okay, moro ka na mga ka-angel ang mga sa tong mga reporter sa tong chief of reporter si Totong Sambas. Samtang mga ka-angel niko pa karon mga panahon na si Efren sa Lucia og si Dro Sanoria sa iya nga mga local report mga ka-angel. Okay, direta mga ka-angel sa tuang national news. Ingon pa mga ka-angel. Philippine at Pfizer pumirma na ng kasunduan para sa 40 million vaccine doses, sabi po ni Galvez. Sa international news mga ka-angel, maraming bansa
ang napuwersang maghinto ng COVID-19 vaccination, sabi ng World Health Organization. Samtang sa showbiz sa mga ka-angel, Annie Cortez at Bia Alonzo, nais makatrabaho ni Yorme sa showbiz sa comeback. Okay, kinisod si Yorme mga ka-angel, kani si Isko mga ka-angel. Dati kani siya usa ka showbiz mga ka-angel, artista kani siya mga ka-angel. Kuman mi kuan kani siya kining mi lakyaw kini mga ka-angel sa showbiz og midagan sa politika kag palaran man mga ka-angel. Kini si Yorme Mayor Isko Moreno dito sa lungsod sa syudad sa Manila mga ka-angel. Gusto daw niya kini makigtandim kini si Bia og si Annie Cortez. Wow. Sakto-sakto lang mga ka-angel kini si Yorme Mistiso. Mistiso man kini si Yorme mga ka-angel. Gusto niya makigtandem kining duha ka mga maanyag nga mga dalaging ding kini sa showbiz, si Annie Cortez o si Bia Alonzo. Samtang sa sports sa mga ka-angel. Okay. Sa report ni Ricky, gingon pa, Celtics daw, pinakawala na si Kemba Walker sa OKC, kapalit ni Horford at Brown. Samtang sa balitang espesyal mga ka-angel, restaurant sa China, nagsorry sa publiko matapos timbangin ang customers bago papasukin sa kanilang establishmento. Okay mga ka-angel, kuyawa po dito sa China mga ka-angel ba? Sa dili pa ka mosulod sa ilahang kining itawag og restaurant kinahanglan ka pa timbangon mga ka-angel. Basin makita tingali ito mga ka-angel kung unsa kadako kabugat sa imong timbang o po tingali ang dako ang sa imong kinaon mga ka-angel. Amo nang rason pero gikaingon dito sa restaurant sa China mga ka-angel, nagsorry kini sa publiko. Human nga dili mayong pagtrato ngadto sa mga customers. Kaya dili na kilang timbangon. Kung dili mo sunod lang kini mo kaon, igo na basta makabayad lang mga ka-angel. Mo ka na mga ka-angel ang atong mga bulyada sa itong mga report karon mga ka-angel. At angi sa itong pagbalik mga ka-angel. Okay, balik ta mga ka-angel sa tuang report karon. Ako day makig-uban kanyo mga ka-angel ang ngadto sa alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Nausab nato nga ang schedule mga ka-angel instead nga alas 5 ngadto sa alas 6. Ato na kining gibalhin mga ka-angel sa alas 4 ngadto sa alas 5. Ilabi na mga ka-angel nga kini atong panahon karon nga medyo salikmaot pa. Although wala may mga weather disturbances ang naanina karon sa atong mga weather first specialist mga ka-angel sa Pag-asa. Ingon pala kini localized mga storm lang kini mga ka-angel. So ayahay karon ang mga nasa bukid karon pwede sila makapamugas mga ka-angel tugod diyan mga ka-angel. Ato ang gimove atong gibalihin ang atong oras instead sa alas 5 adto na kita sa alas 4 mabati Lodis hangtod sa Biyernes mga ka-angel. Ako na magiguban kaninyo, ako na si Angel Ryan Siricol Molo, magiguban kanyo hangtod sa usa ka oras karong adlaw. June 21, 2021 mga ka-angel. Happy birthday di ay sa tanang nag-birthday karong mga panahon ha. Happy birthday sa basa kong igsuon nga nasa Manila nga reon. Si Jason Siricol Molo. Ang ako ang ika-unom nga igsuon mga ka-angel. Kay kalima mo ko nga igsuon siya ang ika-uno mga ka-angel. Oro pa kami mga ulitaw mga ka-angel, wala pa kami nasilipan ng mga maanyag nga mababay karong mga panahon na. Hala sige mga ka-angel, balik ta sa tuang report karong mga adlaw.
Dalawang high-value drug personalities ang arestado sa Philippine Drug Enforcement Agency sa operasyon sa Bukidnon at sa Iligan City. Unang anti-drug operation sa Zone 1 na Barangay Kalasungay, Balay-Balay City, Bukidnon. Kinikilala ang sospek na si Alexander Abar-Rabar, Yangken Nalagon, 45 at residente sa Linambo, Balay-Balay City, Bukidnon. Aabot sa 13,600 na shabu ang nakumpiska. Kinikilala ang sospek na si Larry Baloran, Yankee Didomo, 40 anyos, ang residente sa nabanggit na lugar. Aabot rin sa 13,600 ang nakumpiska na shabu. Ang lahat na suspected na shabu gi-forward sa FIDIA Regional Office Crime Laboratory para sa laboratory examination. Samantalang ang iba't ibang anti-drug operation sa pagpapanguna ng PDEA Region 10 kasama ang PRO 10, NBI 10 at MIG sa Porok 4A Barangay Tambakan, Iligan City. Ang mga naaresto gikan sa tip ng page ng PDEA na sinumbong mo kay Wilkins sa page. Ang mga naarestado ng suspect base sa binigay na tip na galing sa Facebook page na isumbong mo kay Wilkins. Kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 9165 ang kakaharaping kaso sa mga sospetasado. Mao ka na mga ka-angel ang mga balita karong hapon na alang sa mga local news sa mga ka-angel. Okay, samtang mga ka-angel sa ato ang ilabi na mga ka-angel ka-standby ka sa karon mga ka-angel ang ato ang mga reporters karon. Ato ang gitawag kini og correspondent si Rick Balibria, sikat nga TikToker sa Jordan patay sa aksidente. Okay, ato kanang aninagon mga ka-angel unya taw-taw na mga ka-angel. Okay, naka-standby na di si Ricky Balibria ato ang correspondent sa Jordan mga ka-angel. Okay, standby dyan sir ha kay amo kanang paminawan karon ang imuhang bolelyada sa imong report. TikTokers daw sa Jordan na sikat kaayo ni mga ka-angel apan pumanaw nang dahil sa aksidente. Proceed naman tayo mga ka-angel sa national news. Habang inanay magkaroon mga ka-angel ang mga duha ka nato ka mga reporter nga mga lokal. O guman sa tong national news sa mga ka-angel ato isulod na international news sa report ni Ricky Balibria mga ka-angel. Kinompirma ng National Task Force Against sa COVID-19 Coronavirus Disease 2019 Chief Implementer at Vaccine Czar na si Secretary Carleto Galvez Jr. sa kanila ng pinirmahan ang supply agreement sa Pfizer Biotechnology. Ito ay para sa procurement ng 40 million doses ng COVID-19 na vaccine mula sa American firm. Nagpasalamat naman si Galvez sa kanyang mga kasamahan mula sa Philippine Vaccine Negotiating Team ng Department of Finance at sa kanilang multilateral partner na nagtrabaho para matiyak ang nasabing COVID-19 shots. Tinataya kasi na nasa 20 million pesos ang magbibenepisyo rito. Ang Pfizer vaccine aniya ay bultuhang i-deliver matapos ang 8 linggo simula sa Agosto ng kasalukuyang taon. Binigyan din ni Galvez ng Pfizer vaccine doses ay binayaran sa pamamagitan ng multilateral agreement sa Asia Development Bank. Sa ngayon mayroong 113 million doses ang na-secure ng gobyerno mula sa 5 manufacturers. Sa nabanggit na bilang, 26 million dito ay mula sa Sinovac, 10 million mula sa Gamaleya Institute, 20 million doses mula sa Moderna, 17 million doses mula sa AstraZeneca at 40 million doses mula sa Pfizer. Ato sa dawaton mga ka-angel ang bulyada sa unang balita ngadto sa kadawang balita. Naka-standby karon na mga ka-angel si ato ang chief of reporter si Toto nga Samba sa iyang report. Angela Top sa imo ang report. Pasok. Yes, sa report natin na po, nagsabat o 27 criminal o 15 ang nag-compete sa mo sa kapulisan sa police station po doon. Sabi ang gihimo nila ang bypass operation para may disiplin. Kung Burgos, Dapit, kung Ciudad sa Cagayan, pero kada
suspect nga pinala sa ngalan nga si Naldo Ante kung sa kini kagdayo nga nagpuyong kanay sa Buanga City. Kasamtangan kini nga nagpuyong sa aso di grabe o kung sa kini kagwardiya sa uratan o doon na usap kini day kapuyo nga usap tambasahista hilot nato mo Angel Ryan sa dihang ila gini si Bible Prison ang maong ginakpan nga dunay magpatuo sa blasakot sa kaplisan nga magpalit pruhay o istata siyaba nga diin balor nga 500 pesos o dito napusasan kining maong suspect o ila dayon kining sa ang kalawasan bili o nakuhaan pa kining another usab nga siyabo nga mutimbang og 4.1 rabo ang market value rin 27 mil o 280. Kahit karoon ang maong ebidensya didalaan na kanin karoon sa crime laboratory alang sa quality tapid o quantitative examination o magatubang natin sa kasong 9165 comprehensive at zeros at of 2002 samtang anaan na kayo nagloko sa syudad Pagtugon Police Station. Samtang sa laing bahin isang Angel Ryan, isa ka bata ang taon ko rin nahulog sa simbahan. Samad sa ulo o bunog sa lawas ang nahiagawan. Sa 10 anyos na batang malaki humanti nahulog sa simbahan, sa siwol sa para makamaraming dakbayan. Biktima nga mailas sa pangalan nga si Abdul, Pasik Inigo Limaday. Anyos kring usay kini kapyo ko experience dia sa musjid kung tatima musjid diin gikabugyan na dinumila di bawalan sa paggawa samtang atuan kini sa taas na bahin sa third floor kay kini sila anaa kini sa matud pagitawag niya diin kini o mga pito ni sila ka mga bata na nangimutang sa maong nasampit na simbahan. Apan tumikan lagi kay tumikan siguro kalinas og dito nabigyas kini mong natampok na si Abdul nahulog kani dito sa taas sa third floor og dito nahabsa sa ubos non ta ni taon para kahiagom kini ang samad sa ulo inon sa kawasan apan sa pagkutlo ng balita ana karon kabalay tambalagan na nagpaalin kini ang nasampok na bata. Angel Tom. Yes. Kini nga maong area kini ikatulo man tali nga palapag dili dai safety ang mga bata nga musaka dito? Sa akong istorya man kay sa kong pagolay ako gitantaw ang sampit kini nga simbahan. Adunay rehas ano? Dunay rehas. Gibutan nga rehas apan gumikan na gyud kay marble man kini ang taas danlog. O bigo sa siya patakasiyot na iso sa iyong lawas, kaya di kabudyan, wala damhang, nagdula lang din sila. Hindi kabudyan, na naasin sila sa nasampit na simbahan, kaya usamang kalikad yapon sa mga estudyante ng mga bata. Panisipya kay Angel Rose, Ryan. Okay. Ito, hulog yung taon ko rin. Pero may na lang kay wala yung taon makapsi sa iyan, hinilaman na sinabore. Parang nga mga panahon na, Yatimana ka sa mga doktor. Logan yun na namin ka siyempre. Kinilasampit nga bata. Kini di ay ang kining rehas nila diha sa ikatulong andana. Mubo din kini siya. Kaya nga nung pagka-slide mi shot man. Sa ito pa, mubo na kayo. Yes, gitawag mo ko din na ayaw na siya sa ano. Dili, pinataas. Pinibili mo na parang babag. Bitaw. Na mga round bar. Okay. Oo. Dili jud siya tanto jud di ay. Para sakta, nakasitang yung siil. Amo shot jud ka dito. Kung himong para pinataas, na murag tangkal din sa mga presuhan na. Di ba? Pero tayo lumitan tayo pagkasigat. Bisiyot ka yun. Nakita pa rin na inato. Kaya ako nang gisiruya ng nasampit na simbahan. Kaya dili man sa layo sa akong nahimutangan. Ay pirmi magkukaraad tayo mga diya. At hindi lang tao ka kanina. Ay dumikan lagi sa sitwasyon kung ano na isa nga pagkahulog at ang diay aduna diay batod talaga na kung makabigkas sa musyot sa hulog kagyan sa nasampit na
simbahan sa third floor. Sa pagkuha nining balita Angel Tong, ang maong area karon gikordona o dili na kini pasakaan sa mga bata? Ana pagyapon pero ilan na karon planuhan. Ang asa ka po siya nisyo pag hulog kinahanglan na ilan na sabduganan. Ang dili na musipya kibasin pagbalaya sa manglang. Ang mga another na po bisa ilan na karon gawas pa guardiado kana ang nasampit na muski. Okay. Sa mong final report, Angel Tong. Yes, magkatapos na standard ng mga balita, kalagbigitan ng sa guardia, na di nasipot, ubay nga sa ang nakuha, o ingon mo sa disandos na bata ang nahulog, alay sa Diyos, para yun, pagkaroon, iya timahan sa mga doktor. Ito na lang siya kung nangilimutangan, ako si Angel Sotong Sabat Nagito, live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, matong mga ka-Angel ang bulalyado sa tong report sa tong kauban. Mao si Angel Tutong Sambas. Kining usa lagi ka mga bata mga ka-Angel no, dili ni siya Christian mga ka-Angel kundi igsuong Muslim. Nga naa kini sa ikaduhang palapag sa ilang simbahan mga ka-Angel nga matud pa. Way swerte mga ka-Angel tungod sa pagdula-dula. Na slide kining ang maong tiil sa mga bata mga ka-Angel og dito kini na hulog sa unang palapag mga ka-Angel. May gani lang mga ka-Angel sa pagkutlo sa mga balita. Ang mga bata karon luwas na sa matalandogong kahimtang. So kinahanglan jud mga ka-Angel ato jung bantay-bantayan ang ato ang mga bata nga naa karon diha nagdula-dula sa dapit. Masimbahan man, maestablesamento ug asa dapit dapat naa jud always ang mga ginikanan o ang mga magulang niini aron sa pagbantay-bantay sa mga bata. Okay, daghang salamat Angel to nga sa imuhang bulalyada sa imong mga balita karong mga panahona. Balik ta mga ka-Angel sa tuang international news. Human sa tong international news mga ka-Angel ato ding dawaton karon ang report sa tong correspondent na si Rica Balibria. Okay. Nababahala ang World Health Organization dahil sa dami ng mga mahihirap na bansa na huminto sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Ayon sa isang opisyal ng Department World Health Organization, tinatayang nasa 30 hanggang 40 na bansa ang hindi pa agad nakapagpaturok sa ikalawang dosi ng AstraZeneca vaccine dahil sa kulang na supply. Si Al Ward ang namamahala sa COVAX facility, isang mekanismo nga binuo para sa pantay na distribusyon ng bakuna sa mahirap na estado. Kabilang sa mga bansang apektado sa nakulang sa vaccine supply, ang mga nasa India, subcontinent, Sub-Saharan Africa, Latin America at Middle East. Isa sa nakikita nga dahilan ng World Health Organization sa problema ang hinigpitan na exportation ng India dahil sa naranasan nilang COVID-19 na surge sa kamakailan. Ang Serum Institute of India ang isa sa mga lisensyadong manufacturer ng AstraZeneca vaccine. Okay mga ka-Angel, ako na mga ka-Angel ang riboliliada, mo ka ng report mga ka-Angel. Sa ito ang international news, sabang ato pang gipabot mga ka-Angel ang correspondent ato sa international news mga ka-Angel galing sa bansang Jordan. Naka-standby karon mga ka-Angel ang si Rica Balibria para sa ihang report mga ka-Angel. Atong dawaton mga ka-Angel ang report ni Rick Balibria. Rick Balibria, sa imong report. Come in. Mga nagbabagang balita dito sa Amman, Jordan. Isang sikat na TikToker dito sa Jordan na si Amar Borini at kanyang asawa ay patay sa naganap na aksidente kamakailan lamang. Ang kanilang anak na si Elena ay malubhang nasugatan sa naturang aksidente. Nakikiramay ang hari na si King Abdullah II sa pamilya Borini at agarang ipinag-uutos ng hari ang ilipat sa King Hussein Medical Center ang bata para sa kaukulang lunas. Samantala, isang kagimbal-gimbal na balita. Isang 21 anyos na babae ang pinatay ng ama dahil lamang sa mababang grado na nakuha nito sa pinapasukang universidad. Namatay ang dalaga sa halos isang oras na walang tigil na pagpapalo ng ama sa pamamagitan ng kawad ng kuryente. Nahuli naman ang salarin kung saan
inamin ang kasalanan at siya ay natulan ng murder ni Criminal Prosecutor Judge Muwafaq Obidat. COVID-19 update naman tayo dito sa Jordan. Nakapagtala ng 311 bagong kaso ng COVID-19 ang kaharian at siyam ang namamatay. At karamihan sa mataas na kaso ay sa kapital Amman. Rick Balibria nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services sa Amman, Jordan. Okay, salamat Angel, Rick, atong correspondent mga ka-Angel sa Amnama, Jordan. Naka-standby mga ka-Angel. Grabe kay mga ka-Angel, no? Dito sa nasoda sa Jordan. Usa ka lagi ka anak mga ka-Angel. Tungod kay wala may ni makakuha sa saktong grado. Gipalo-palo kini mga ka-Angel, gikulata hanga toda namatay mga ka-Angel. Pagkawalay po angod ang amahan mga ka-Angel. Tungod lang sa grado mga ka-Angel nga wala makuha sa sakto. Kasi plano tingali sa ginika sa amahan ni ini nga garbo kini sa iyang anak na makakuha sa top 1 kini o tungod di ana mga ka-Angel. Tungod kay wala man kini na nakuha sa usa ka anak. Walay swerte mga ka-Angel, gibunal-bunalan kini sa wire, electrical wire mga ka-Angel. Hangto da namatay. Pastilan mga ka-Angel, kung diri pa na sa Pilipinas mga ka-Angel. Pastilan murag malabo kay na mga ka-Angel tungod lang anang inana nga senaryo. Although lahi man mga ka-Angel ang kinaiya sa usa ka atong mga kaigsuon nga mga Arab kumpara sa usa ka Kristiyanos nga pinakamaluluyon na mga ka-Angel. Napoy uban nga mga igsuon nato mga ka-Angel nga maluluyon pod pero lahi na sa to ang mga ka-Angel isip Kristiyanos no mobati jud tag kaluoy mga ka-Angel. Bisag unsa pa na ka maldito sa anak, bisag unsa pa na tuod lang anang grado mga ka-Angel, bagsak lang. O usa ba kahana nakapatay na ang usa ka amahan, grabe na no. Hala pahasubo lang dito sa pamilya sa Jordan katong iyang anak nga diin na napatay kini sa usa ka amahan tungod lang mga ka-Angel sa grado. Okay, nautunta sa mga ginikanan nga nakaron nakamonitor karon. Kung nana yung mga anak mga ka-Angel nga medyo bawa ang grado tungod sa module, ayaw po ninyo buhata mga ka-Angel ang grabe ka mga hinaras, liniog nga pamaagi. Pasag da ilang na siya hangto da nga makamatngon na siya karon nga sa iyang buot mga ka-Angel. Okay mga ka-Angel, mobalik kita mga ka-Angel sa alang sa dugang pahinomdom. Alright mga ka-Angel, balik ta sa to ang programa karong panahon na. Diri ta balik ta mga ka-Angel. Sa to ang balita mga ka-Angel kay Ricky. Okay mga ka-Angel, ato sa dawaton mga ka-Angel, naka-standby pa karon mga ka-Angel, ato pang gipaabot ang balita karon mga ka-Angel sa atong sport si Ricky Tadio Real mga ka-Angel. Ato pang gipaabot-abot ang mga ka-Angel ang balita ni Ricky Tadio Real ug ang kaning atong mga kauban nga mga reporter. Gihantod karon mga ka-Angel ga padayon pangitag communicate sa ilaha basin tungod sa signal tingali mga ka-Angel. So balik kita mga ka-Angel sa tuang balitang espesyal. Okay. Sa balitang espesyal mga ka-Angel dito sa China lagi mga Angel gigaingon nagsuri diha sa publiko ang restaurant mga ka-Angel human kini at tanang mga customers kinahanglan timbangon bago kini papasukin na sa establishmento mga ka-Angel. Okay, standby sa mga ka-Angel ni ana atong balitang espesyal kay ato sang aninagon ng mga ka-Angel ang balita karon ng mga ka-Angel. Naka-standby karon mga ka-Angel ang Pag-asa. Nakakaroon sa pikas linya mga ka-Angel ang weather specialist si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, mayong hapon.
Ayan, mayong hapon sir, maayong hapon sa mga susunod sa mga mabaga sa South Philippines. So, really kini ka nakapito sa Bintula at sa Bansin Gonzalo. Yung sa mga na, unting magdapit lang sinatay sa kandagsang pagdatong sa mga kamanulang na kalamitan. Sa lang po sa mga patas ng pagmang ulan, kinasang palalubog sa Gonzalo para isang Gonzalo. Hindi na sila sa kasarangan ng mga gamitan sa mga nagsasabi ka sa isang pangyayon. Ay nagdarasarang talaga. Kaya finish na ito 2020. Kaya sa karoon natin gimonitor ng isang discussion ng paggamat sa Philippines sa ganina sa alas ng hapon na siya sa 2,255 kilometers sa Visayas. Yan na siya maximum 15 minutes na 55 kilometers kasi that's up to 70 kilometers na yung is going north westward at 20 kilometers. So monitor ta sa mga meetings natin sa temperature range natin na 23 to 33 degrees Celsius. Sunset is 6 degrees na hapon, Philippines na time, mga 3 degrees sa hapon. Sige kita ko yung nasontok sa din, hapon. Okay, Ma'am Katrina, mayong hapon, daghang salamat. Pag-asa, may hapon. Okay, mga ka-angel, ko to mga ka-angel ang balita gikan na sa pag-asa mga ka-angel. Nga matod pa mga ka-angel, doon na sila na-detect karong mga panahon na tropical depression ng mga ka-angel. Pag ma-form na kini mga ka-angel, dito na kini mabuo hanto na ma-create kini nga pangalan ng bagyo mga ka-angel. Okay, ato sa nga pabot-abot mga ka-angel ang report ni Ricky karon. Okay, samtang ato pang ipabot ang report ni Ricky mga ka-angel. Ato sa nga balik-balikan ng mga ka-angel kini nga to ang balitang espesyal. Isang restaurant sa China ang humingi ng paumanhin matapos maglabas ng patakaran sa na dapat magtimbang muna ang mga customer nila bago papasukin sa kanilang establishmento. Ang establishmento nga tinutukoy ay isang beef restaurant sa Changsha City. Inulan ito ng batikos mula sa Chinese netizen na matapos kumalat ang kakaiba at nakakahiyang patakaran na tugon pala ng isang may-ari sa panawagan ng gobyerno na iwasan ang pagtatapon ng pagkain. Isang linggo bago ilabas ang beef restaurant sa patakaran na nanawagan na si Chinese President Xi Jinping na huwag magsayang ng pagkain dahil sa mataas sa presyo ng mga bilihin dahil sa COVID-19 na pandemic. Bilang tugon ng may-ari ng isang restaurant sa buong China, may mga signage na sa mga kainan doon nakikiusap sa kanilang mga customers na dapat lamang na kanilang kayang kainin ang orderin. Sa tindi ng panunuligsa ng netizens sa nasabing beef restaurant, umaabot na sa 30 million views ang topic na ito sa Chinese social media website ng Weibo. Dahil dito naglabas ng apology ang restaurant at nagpapaliwanag sa mga misinterpret nila sa anti-waste campaign sa gobyerno na nangakong hindi na muli nila titimbangin ang mga customer na gustong kumain sa kanilang establishmento. Okay mga ka-angel, ato sang dawaton mga ka-angel ang report gikan sa tuang sports analyst mao si Ricky Tadio Real mga ka-angel sa iyang report. Rick, sa imong report kamen. Celtics, karayan, akong nasagat karon nga balita karayan, Celtics pinakawalan ni Kemba Walker sa OKC kapalit ni Horford at Brown. Maaga pa ay kumilos na ang Boston Celtics upang palakasin ang kanilang lineup kung saan agad trade si All-Star point guard Kemba Walker. Kung maaalala sa first round ng NBA playoffs na ay agad na nalaglag ang team. Inanunsyo ng Boston na binitawan nila si Walker at ang 2025 second round pick atong Oklahoma City Thunder. Kapalit ni Horford, Moses Brown at ang 2023 second round draft pick. Ang pagkilos ng Celtics ay unang hakbang ng bagong Celtics team president na si Brad Stevens. Sinasabing si Walker ay mayroon pa sanang 2 years at 73.3 million na natitira sa contract. Kini ang inyong Angel Patrol, Ricky Real, para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mga ka-angel, maunang bolalyado sa mga balita karong panahon na. Gikaingon pa mga ka-angel no, katong sa usa ka sa gikaon pa din siya nga balita mga ka-angel nga matod pa mga ka-angel sa iyang headline news.
Okay, na ba ito yung headline news sa mga ka-angel? Celtics sa pinakawalan si Kemba Walker sa OKC kapalit ni Horford Brown. Okay, salamat kayo Angel Ricky Tadeo Real sa imuhang bolyaliado sa mga report. Okay mga ka-angel, wala na kita igong oras karong mga panahon na. Samtang ato pang gipaabot karon mga ka-angel ang atong ang mga kauban nga wala pa nakalabay sa ilang mga balita karon. Kumusta na kato si Efrena Lucia og si Drew Sanoria makaapas pa kato kasi karon dili na sila makaapas daw. Okay. Ato sa kaninagon karon mga ka-angel ang kining mga naga-message sa tuang Facebook mga ka-angel Facebook page. Galing sa tong correspondent mga ka-angel. Okay, Sky Ricardo Balibria watching you from Amnam, Jordan. Good day everyone. Yes sir, salamat sa imong mga presko nga mga balita sir. Labi na itong sa imong mga balita no. Labi na usaba sa iyahang ikaduhang mensahe. Happy Father's Day diha sa ako nga mga paryente sa Buntok, San Vicente, Hindang, Leyte. Aloy, sa lahat ng taga mga Leyte dyan, mga waray nun. Lalo na sa Buntok, San Vicente, binabati po kayo, Happy Father's Day. Mula kay Ricardo Balibriano na sa Amnam of Jordan, mga ka-angel. Mga buntok, no? Mga buntok, mga pamilya. Kung nakarinig man kayo, nakinood sa to ka Facebook Live, nako. Pag iwan naman kayo ng mga mensahe dyan para ito nga babasahin. At paki-like o paki-subscribe sa ito nga channel mga ka-angel. Lahat ng ating mga programa ngayon, well recorded at well uploaded pagkatapos sa ating programa nga ka-angel. Lalo naman kay Eb, okay, kay 29. Hello Angel Ryan, watching from Kuwait. Shout out ni Papa Rose. Okay, gimingaw na. Wala pagali si Papa Rose na wala gali si Papa Rose naka-report ka na punta. Agmingawa na din ka ha. Okay, Angel, ato sang paminahon ng mga paminahon sa ba? Ato sang ipatugtog mga ka-angel ang mga nag-birthday karon nilabi na sa igsoon nga naa sa gawas sa nasod. Sorry. Ako igsoon nga naa sa Manila karon mga ka-angel si Jason si Rico Lamolo. So, happy birthday sa iyo dyan. Ingat ka dyan. Birthday mo ngayon, June 21, 2021. Happy birthday! Kaya sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! At nagdiriwang ng kanilang anniversary sa kanilang wedding anniversary, sa kanilang mansari dyan. Happy birthday and happy anniversary sa lahat. Sino mang nagdiriwang dyan ng birthday? Nako, nandito kami ni Angel Rose. Makikain kami dyan, makikain. Sabi pa ng mga isang salita mga ka-angel, imong sudan akong kanon. Yung baylaya, kika, akong sudan imong kanon, dili. Ang buti pa sabot, ang imong dala nga sudan, ang akong dalapod nga kanon. Rice ba rice? Obar kaya lainon man pagsabot. Pag ingon nato nga imong sudan akong kanon, na lainon man mga ka-angel. Sama na to before pa sa pandemic mga ka-angel, nagsabot-sabot may unsa among mga dala. Ikaw pansit, ikaw sa panimo iskabichi. Okay. Ikaw. Okay, akong sudan ma'am. Sige, imong sudan, ikaw ma'am, akong kanon imong sudan. Okay mga ka-angel, daghang kayo ang salamat kaayo. Wala na kita igong oras sa mga ka-angel, oras karon alas 4:41 na sa hapon. Sa ngalan sa pirsa mga ka-angel sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ingon naman sabi sa tawang admin head kaganina nakabisita mga ka-angel, mga alas 11 man to. Alas 11 hangtod sa alas 3 sa hapon mga ka-angel. Si Mama Rocklin Daang. Mama ayong hapon. Thank you! Okay, salamat kaayo sa imong pagbisita diri sa estasyonan. Ngayon sa mga ka-angel, ang ato nga chief of reporter si Tutong Zambas.
Uban na sa iyang hinigugma nga pinili mga ka-angel si Ma'am. Si Ma'am Arceli, no? Na diri sila ganina naniud to mga ka-angel uban sa ato nga admin head mga ka-angel. Salamat kayo hangtod karon nagpadayon pagyapon mga ka-angel og suporta sa pinansyal ang ato ang admin head. Uban usaba sa ato ang hapit na ako malimtanda, hapit na ako. Uban usaba sa iyang kauban na nagpadayon gyapon og suporta sa tuwang istasyonan mga ka-angel. Sige lang, atong makaahon ra kata sa tong istasyonan mga ka-angel ug makabawi rami sa imuha Ma'am Rocklyn. Salamat kayo, always ka na aka diha, always labi na sa tong financial karon sa tong pinanglanon sa tong istasyonan. Ana aka always Ma'am. Salamat jud kayo Ma'am. Kami diri sa istasyonan magpadayon gyapon kami mga ka-angel. Taliwala sa pandemic, ana gyapon kami mohatod kaninyo og mga bag-o mga balita. Mga presko nga mga balita mga ka-angel aron pagatod-hatod diha o paglingaw-lingaw diha sa inyo ha. Okay, salamat sa ingon man usaba sa to ang na-mention na to sa ato ang chief of reporter si Tutong Sambas. Sinabi na usaba sa to ang mga reporters karon nga wala naka-report kining duha. Ambot usay nahitabo sa ilang duha mga ka-angel. Iman si Efren Solisya, wa jud ka report usaba ka nahitabo mga ka-angel base nakatulog ka to. Ingon man usaba si kining si Drosa Noria unsa na ba katoy na balita? O sa to ang kay Chiril Imya mga ka-angel, wala naman kay naka-report. O gilabi na usab mga ka-angel kang Richel Tilakas o Ma'am Richel. Pasensya na kaganina Ma'am Richel no. Nag-PM naman pod ko sa imuha mga Angel Richel. Labi na usab sa to ang pagpasalamat usab sa to ang halangdo na nakonsihal dire sa Barangay Tablon si Kagawad Alan Magsayo uban sa sayang mga pamilya. Dire sa Purok 5 Barangay Tablon na sa walay puas nga pagsuporta sa to ang istasyonan ng mga ka-angel. Kagawad Alan Magsayo, salamat kayo. Sa ngalan sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, nangalan naman ako tanan ng mga ka-angel ang ato ang management and staff mga ka-angel. Ako di ay nakig-uban kaninyo karong mga panahona. Ato sa 47 minutes sa mga ka-angel. Kini di ay si Ryan si Ricol Molo. Nakig-uban kanyo hangtod sa 47 minutes. Wala na ta mag 1 hour ang mga ka-angel. Salamat kayo mga ka-angel og maayong hapon. Dalaygon ang Dios. Hangtod sa sunod higayon mga ka-angel, makig-uban ta ugma na pod nga mga adlaw. Alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Salamat kayo. God be with us mga ka-angel. Bye-bye.